Magandang umaga mula dito sa Pilipinas. Admar Vilando kasama si Attorney Harry Roque. Ay, magandang umaga sa iyo, Admar. Magandang umaga din sa iyo, Attorney Harry. At magandang umaga rin po kay Pastor Apollo Kibuloy. Maraming salamat sa muling pag-imbita sa akin sa Pulso ng Bayan. Doc, pasensya na, panay ang tawag namin sa iyo dahil ikaw talaga pinaintindi mo sa ordinaryong mamamayan itong larangan ng economics na talaga namang Greek sa nakakarami. No? Pero Doc, nakakabahala ba itong 5.3 inflation ng buwan ng Agosto matapos ang 6 na buwan na sunod na pagbaba ng inflation rate? Oo, tama ka dyan, Attorney. Nakababahala ito, lalo na yung yung pinanggagalingan ng inflation na to, no? Kung makikita natin yung datos, merong mga pinanggagalingan ito. Unang-una yung sa food, Yung food inflation po tung nakaraang Agosto, it accounted for 8.1% ng ang food inflation po nung nakaraang buwan. Yun naman po specifically sa rice mismo, is 8.7% inflation. Sa vegetables naman po is 31.9% yung inflation yan sa vegetables, At yung sa fish po ay nasa 6.9%. Sabay nyo rin po yung sa transport, Bagamat nung buwan ng July, ang transport po ay nagkaroon ng negative, mababa po, negative 4.7% inflation. Umakyat po ito ng 0.2% inflation nitong nakaraang Agosto, At makikita natin yung combined effects ng food price inflation at ng transport inflation dun sa total inflation natin. At bakit ko nasabi nakababahala ito? Kasi alam naman natin na ang epekto ng inflation is makaka-apekto ito ng direkta sa spending ng ating mga kababayan. Pag mataas ang presyo ng bilihin at hindi naman lumalago masyado yung incomes ng ating mga kababayan, ang nangyayari po dyan is lumiliit po yung consumption natin. Kumukunti yung ating mga nabibili dahil nga nagmamahal po. At pagka lumiit po ang consumption natin, makaka-apekto po ng direkta yan sa paglago ng ating gross domestic product. Kaya isa sa mga reason kung bakit magkakaroon posible, kung magtutuloy-tuloy itong inflation na to, isa magkakaroon na muli ng bahagyang pag-contract ng ating ekonomiya sa mga darating na quarter kung hindi masusolusyonan itong nangyayaring inflation na to, Atty. Well, nabanggit nyo na po na ang pangunahing dahilan kung bakit sumipa pataas ang inflation ay dahil yung pagtaas ng presyo ng bilihin ng pagkain. No? Alam naman po natin na sunod-sunod ang bagyong sumasalanta sa Pilipinas at yung ang problema natin sa pandaigdigang merkado ng bigas. No? Now, pahupa naman po ang mga bagyo na, so may pag-asa na bumaba na yung presyo ng mga gulay. Pero pagdating dito sa bigas, mukhang lalo pang tataas po ang presyo ng bigas dahil nga hindi na ata sapat ang bigas para angkatin galing sa pandaigdigang merkado. So anong inaasahan natin sa susunod na buwan? Ito ba ho ay patuloy na tataas o may pag-asa na bumaba? Alam mo, Attorney, magandang tanong yan. May mga nuances kasi yan sa lalong-lalo na sa rice. Kung matatandaan natin sa isang interview, I think it was, hindi interview isa itong hearing sa mababang kapulungan. Tinanong si Yusek Sebastian ng DA at tinanong sa kanya kung ilan ang ating supply ng rice. Sabi niya dito, merong 15.35 million metric tons tayo ng rice for the rest of the year. Kumbaga hanggang katapusan po ito ng 2023. At ayon naman po sa Philippine Rice Research Institute, ang ating pong rice consumption hanggang 2023 po ay nasa 14.75 million metric tons. So madalit sabi, meron po tayong surplus na nasa 0.6 million metric tons po sa taon na to. Paring na meron tayong mga bagyo at mga natural disaster, assuming natin na wala. So madalit sabi, sapat po yung supply. Ngayon makikita natin, Attorney, although sapat po yung supply, pero tumataas ang presyo. So anong ibig sabihin ito? Alam mo, Attorney, you don't need a doctorate degree in economics to figure out that there is manipulation po sa presyo sa ating pamilihan sa ating bansa. Diyan sa market po ng rice sa ating bansa, meron pong mga nananamantala po at kitang-kita naman po yan sa takbo ng presyo. Yan, pakita ng isang konteksto, Attorney, maalala natin yung India, nag-anunsyo sila na magkakaroon sila ng ban sa pag-export ng non-basmati rice. Kung di ako nakakamali, Hulyo nitong taon na to. Marami dun sa mga imported stock ng ating na bigas na hawak ng mga middlemen dyan sa ating bansa, nabili po yan bago pa nag-anunsyo ang India
na magkakaroon ng ban. Ibig sabihin, nabili nila yan sa ibang presyo. At nung nagkaroon po ng anunsyo ang India na magkakaroon po ng ban at sumipa po ng 20% ang presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan, nagkaroon po ng excuse yung mga middlemen para ilabas yung mga bigas na yan sa mas mahal na presyo. Kaya nagkaroon po ng substitution mula sa domestic rice, mula sa imported rice papunta sa domestic rice. Kasi pag nagmahal yung imported rice, alam naman natin, by simple substitution, yung ating mga kababayan ibibili dun sa mas mura, which is nga yung domestic rice. At dahil tumaas ang demand sa domestic rice, tumaas ang presyo nito. So yun po yung nangyaring storya dyan, attorney. No? Kaya nga, itong policy ng ating pamahalaan, itong price ceiling na ito, makatutulong to immediately para maibaba itong presyo ng bigas at makatulong po ito sa ating mga consumer, attorney. Pero, Doc, ganong katagal na dapat i-impose itong price ceiling na ito? Tama po kayo, no? Ito ay mapipilitan yung mga nagtatago, nag-hoard ng bigas, na lalo na yung mga inangkat para ilabas yan. No? Pero ganong katagal po natin pwedeng ma-implement ito bago dumating sa punto na talagang baka hindi na magbenta yung mga wholesalers naman dahil sa takot na malulugi sila? Alam mo, binasa ko yung Executive Order 39, attorney, at walang nababanggit doon na eksaktong petsa kung kailan ililift itong price ceiling na ito. No? Kung ikukumpara natin ng panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon din tayo ng price ceiling sa produkto ng mga pork, sa mga karne. Meron yata itong time na hindi ako nagkakamali, meron itong petsa, I think it was 60 days. Itong sa kaso ng rice na ngayon, wala po itong petsa. No? So ibig sabihin yan, sa palagay ko, aantayin ng ating pamahalaan na pumasok po yung mga harvest. Kasi alam naman natin, pagdating ng October, November, panahon na uli yan ng anihan. At pagka nagkaroon na ng anihan, madadagdagan po yung ating supply. Hopefully, makakatulong ito para maibaba yung presyo. No? So, ang aking palagay dyan is by around October is baka ma-lift na yung price ceiling na yun. Hopefully, hindi ako nagsasabing 100% na pwede mangyari yan, pero it's a good possibility kasi inaantay po nila yung anihan. Doc, si Admar po ito. Sir, may negative effect po ba yung price ceiling? Alam mo kasi, Admar, yung price ceiling na yan, parang parang talim yan eh. Yung talim, di ba, dalawa yung yung side yan na pwede mong gamitin. Parang sa wikang English, double-edged sword yan or double-edged blade yan. Una, nabanggit ko kanina, merong positive effect yan kaagad dun sa ating mga consumer kasi immediate po kaagaran po yung effect niyan. Pag sinabi po ng ating Pangulo, magkakaroon ng price ceiling, i-implement yan. Sabi nga ni attorney kanina, magbayanihan tayo para ma-implement yan. So yun yung epekto niyan. Pero meron din adverse effect yan dun sa mga nagbebenta ng bigas, yung mga retailers natin. At alam naman natin, Admar, hindi naman lahat ng retailers natin ay mayayaman. Marami dyan sa mga retailers na yan ay maliliit lang po na negosyo. They're small businesses lang po yan. At napakarami po sa kanila, mga personally, may mga kakilala po ako mga nagbebenta ng bigas. Yung marami po sa kanila ay pinaiikot lamang po yung kanilang puhunan. Kaya itong biglaang pagkakaroon, pag-aanunsyo nitong price ceiling na ito, ramdam kaagad yan ng ating mga maliliit na retailer. So, maganda rin naman po na magbibigyan sila ng tulong ng ating pamahalaan. Pinakikinggan po yung ulat niyo kanina dyan. Ang sabi dun sa ulat, ibibigyan daw po yung mga retailer ng 15,000, 50,000 pesos po per retailer. Sa palagay ko po, kung i-implement itong policy na ito, let's say hanggang October, kulang po itong 15,000 na ito sa palagay ko. So, kailangan ito pag-aralan mabuti ng ating pamahalaan kung paano may bigyan pa po ng karagdagang ayuda, lalong-lalo na po yung mga maliliit na retailer. Kasi ayaw naman natin na mangyayari niyan, magkakaroon ng artificial shortage. Bakit? Kasi yung mga retailer mismo ayaw nilang magbenta ng murang bigas kasi malulugi sila. So yun ang kailangan nating maiwasan dyan. Isa na lang po, Doc, ang ekonomistang mambabatas na si Congresswoman Stella Kimbo ay meron pong ipinanukala, emergency power para sa Pangulo sa panahon na kagaya nito na hindi ma-handle na yung presyohan ng bigas.
sa ilalim ng kanyang panukala, bibigyan ng kapangyarihan para ma-reduce o di kaya ay suspendihin yung taripa sa bigas under specific condition. Bibigyan ng authorization yung NFA na makapag-angkat pa ng bigas for buffer stocking at mag-allocate ng pondo mula sa unutilized funds ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para sa subsidiya sa mga maapektuhang mga magsasaka, consumer at retailers. Makatutulong ba ito, Doc? Pwedeng makatulong yan, Admar, pero may mga mas ibang effective na solutions dyan. Unang-una, tingnan muli yung rice tarification law. Dapat dyan i-repeal at i-replace yung rice tarification law na yan. Bakit? Kasi nung time na dinevelop yung policy na yan, hindi na-anticipate ng ating mga policy makers itong sitwasyon na kinalalagyan natin ngayon na kung saan nagkaroon ng global shortage ng rice. Kumbaga, nung time na yan, nung 2019 or 2018 rather, ang issue dyan was that yung domestic supply ng ating ng rice sa ating bansa mayroong problema. At ang solution daw is magkaroon ng importation. Ngayon na nag-importation tayo, nagkaroon naman ng problema globally. So ang aking ang aking opinion diyan is pag-aralan nila na bigyan muli ng kapangyarihan ng NFA na makilahok dun sa market natin for rice. Kasi nangyayari ngayon ang issue kasi diyan, Admar, is stabilization ng price ng rice. Nung araw, nung merong NFA, ang NFA ang in charge sa stabilization ng presyo ng bigas. Ang nangyayari ngayon, iba-ibang ahensya ang kumikilos para mai-enforce itong policy na ito, para maibaba yung presyo ng bigas. Kung bibigyan nyo ng sapat ng ngipin ng NFA para magawa yan, hindi mo na kailangan bulabugin yung mga ibang ahensya para gawin yan. Diba? So, dapat pag-aralan ng ating mga magbabatas yan. Imbis na bigyan nila ng emergency powers ang ating Pangulo, which by the way is okay lang naman. Pero ang dapat nilang tingnan dyan is huwag na nilang antayin yung 6 na taon na pagre-review ng rice tarification law. I think immediately dapat i-review na yan at pag-aralan nila na i-repeal at i-replace yan ng mas epektibong batas at programa para maibaba po ang presyo ng bigas sa ating bansa. Well, Dr. Batu, huli talaga galing sa akin. Yes. Nung minsan po, meron akong nakahapunan na isang Argentinian na abogado at sinabi nga niya sa bansa niya, mahigit 100% ang evaluation at yung devaluation ng Argentinian peso ay parang napakalaki. Ano po yung mga bagay-bagay na nagre-resulta ng hyperinflation at saka yung hyperdevaluation ng currency? At nakakatakot po kasi yung Argentinian peso din. Ano ba ho yan? O pwede ba tayo na sumunod sa yapak ng Argentinian peso or hindi naman? I don't suggest doing that. Yung nangyari sa Argentina, alam mo, attorney, pa nag-aral ka ng economics, lalo na pag sa mga doctoral degree sa ibang bansa, yung case ng Argentina na yan, it's always cited as a bad example of economic policy. Bakit? Kailangan bumalik tayo fundamentally kung ano ba nagdedetermina ng exchange rate ng isang bansa. Ang nagdedetermine ng exchange rate niyan is yung demand and supply for foreign currency. Ang nangyari sa kaso ng Argentina, attorney, is nagkaroon ng devaluation. Bakit? Kasi umalis, nawala yung kanilang mga supply ng foreign currency. Nawala yung mga dollar nila. Nagkaroon ng capital flight. At pag nagkaroon ng capital flight yan, magre-resulta yan sa lalong paghina ng currency mo. So, hindi ko recommended yung nangyayari sa Argentina. In fact, Argentina has been cited sa mga pag-aaral as a worst case scenario in terms of economic policy, attorney. I don't recommend it. Ay, hindi ko po sinasabi na sundan natin. Ang tanong ko lang is, may posibilidad ba na baka mamaya sumunod tayo sa yapak na Argentina? Wala naman po, dahil meron tayong mga OFWs na nagpapadala ng mga dolyares, Oo. Alam mo, attorney, yes, you're absolutely right. And in fact, kasi alam mo kung bakit hindi tayo pwedeng maging kagaya ng Argentina. Maganda po yung pamamalakad ng Bangko Sentral natin. In fact, kung titingnan po ninyo sa mga opinion ng mga investors at ng mga economists, ang pananaw po nila sa Bangko Sentral ng Pilipinas is one of the most effectively run central banks in the world. So, kaya malabo pong mangyari yan sa case na yan ng Argentina kasi na-aaksyonan kagad ng Bangko Sentral yan kapag may mga kakaibang nangyayari sa kalakaran sa exchange rate, attorney. So, malabo pong mangyari yan. Tama rin po kayo,
pumapasok po ang remittances sa atin. In fact, it accounts to 10 to 11% ng ating GDP. Yun po mga remittances na pinadadala po ng OFW sa ating bansa. At yan po ay nakakatulong sa stabilize ng ating foreign currency. Mapaka-importante po ng role ng mga OFW sa ating ekonomiya. Maraming salamat po, Dr. Michael Batu, ang ating resident economist dito po sa SMNI. Maraming salamat po. Okay. Ayan, at maganda yung paliwanag ni Doc Michael Batu, attorney. Well, nakakabahala nga po ang pagtaas ng presyo ng bilihin, pero ang sabi naman ni Dr. Batu, tama naman po yung hakbang na ginawa ng ating presidente na mag-price control dahil talaga naman pong sa datos, sapat po talaga ang supply ng bigas at kaya nga po tumataas lang ang presyo ng bigas ay dahil merong mga nagsasamantala. So maraming salamat kay hindi lang kay Dr. Batu kundi sa ating presidente dahil inuna na naman niya ang kapakanan ng nakakarami sa desisyon na mag-impose ng price ceiling sa bigas.